Bumiyahin ng Bicol kahit maulan, sabay ng pagguho ng daan na posibleng bumigay anumang oras. Yung bakbakan sana na inakala mo gaya sa norte, hindi mo magagawa dito sa south dahil sa malalang lubak, dagat, bundok at ilog ang mga pwede nyong puntahan dito sa Camarines Norte. Tara ka one trip, dayuhin naman natin ang Bicol. Pagkatapos ng norte, south naman tayo bago matapos ang taon. Mas pinili naming umalis ng tanghali para may tulog pa at pahinga bago lalarga. 232 pesos, unang pagas natin at kung hanggang saan aabot. Pagkadating ng isa nating kasama na si Chile, sumibat na agad dahil sa aabutin pa tayo ng gabi. Backdoor tayo ngayon para makaiwas sa traffic at tatagos ng Pagbilao, Quezon. Ito yung malalaking windmill sa may Pililla, Rizal na sobrang laki sa malapitan. Matik, malakas ang hangin dito ka one trip. 2 oras na nakalipas, dito na kami sa bypass ng Lukban hanggang sa marating namin ang Tayabas, Quezon. Kumain sa murang pansit habhab na kailangan mong lagyan ng suka, mabubusog ka na. At shout out kila kuya na nabigyan natin ng sticker. Malubak na daan ang bubungad bago umakyat sa bidukang manok. Kahit sa anong iwas ay hindi mo talaga maiiwasan. Kahit motor, hirap sa takbuhan pag ganito ang daan. Dahil nakapag highest point na tayo, sanay na sigulat sa mga ganitong ahunan. Ito yung shortcut na daan sa Timunan para di na iikot sa bayan. Ang pwede lang dumaan yung mga maliliit na sasakyan. At dito na tayo inabutan ng gabi. 200 pesos pangalang gas natin kay Gulat. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na din sina Miko at Rudy na sumunod sa biyahe. Bagong look ni Nano na mas tumaas dahil sa upgraded size ng gulong kasama ng puging mags ng TRC. Kompleto na ang mga kasama at napag-isipan kumain muna naman siyan sa mahaba-haba pang biyahe. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe, dito na rin kami dumaan sa may bypass para mapabilis ang biyahe at makaiwas na rin sa mga lubak. Ganito kadilim sa biyahe ka one trip, kailangan mo ng malakas na ilaw kasi pag stuck lang, hindi ka kakayanin, sobrang dilim. Yung motor ni Chile ang ayaw umandar dahil siguro naalog sa lubak ang batere, fuse. Pero kinalaunan, ito lang pala ang problema kaya ayaw umandar. Sa malat ng baterya at saka susian lang pala eh. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe, di ka na makakaiwas sa dami ng lubak. Kahit sobrang ingat mo na, dadaan ka pa din sa lubak. Usad pagong ang mga sasakyan dahil sa lalim ng lubak, iwas na din sa aberya at abala. Alauna ng madaling araw, narating namin ang arko ng Bicolandia. Dikit ng sticker at kumuha ng litrato. Halos 12 oras na din kaming nasa biyahe. Ito sa may kanto ng Tabugon, nagpagas tayo ulit para sa dire-diretsong biyahe. Iikot tayo ng Santa Elena, Camarines Norte dahil sa parte ng Andaya, Lupe, Camarines Sur, mas malapit sana, sobrang traffic, gawa ng sirandaan. Bilis na ang biyahe dahil maganda na ang daan. May parte ng kalsada na ginagawa pa at ang kalsadang bumagsak mulat ng walang humpay na pag-uulan hanggang sa marating namin ang parting kalsada na sarado. Kalsadang bitak-bitak na dahil sa lambot ng lupa na anumang oras pwedeng bumigay. Kaya motor lang nakakadaan at maliliit na sasakyan. At ito yung pangalawang daan na tuluyang bumagsak ang lupa na mas delikado pag bumigay pa ito. Kaya iba yung pag-iingat sa pagtawid hanggang sa makarating na kami sa bahay ni Done. Kapag sa umaga, sabay tingin sa Durotars natin, hinaya ang mga lubak. Salamat kay Tito, lahat ng motor namin sinabay-sabay pagkarwas. Ito yung unang araw para maligo sa falls at ilog. May pinadala pang pagkain si Tita at Tito. Sarap maligo minsan sa ulan na lagi natin ginagawa nung kabataan. Malapit lang naman sa bahay nila Done, kaya di na kami nag-helmet. Ang dumadaan, kaya sulo namin ang buong kalsada. Sulit ang mga ganitong trip na biglaan, mas masaya kasama ang mga kaibigan. Ito yung dulo ng daan na hirap pasukin dahil sa madulas. Bumalik na lang kami at naghanap ng ilog. Ilog na wala sa Manila na ganito kalinaw at kalinis. Solve na tayo sa mga ganitong ilog ka one trip. Lublob ng matagal at pasabay sa agos ng tubig na mararamdaman mo. Kanya-kanyang tampisaw at gumawa ng mga moment dahil minsan lang tayo sa mga ganitong lugar. Masulit ang mga ganitong lakad na biglaan. Kaya gawin mo na yung mga bagay na feeling mo, doon ka mas masaya. Kumain sa gilid, sa pinadalang food ni Tita. Harap ng ganitong vibes na sa gilid ng ilog habang kumakain. Yung basura, dapat dalhin din natin pag uwi. Ganun tayo ka one trip. Umuwi agad para magpahinga dahil kinabukasan may pupuntahan pa din tayo kahit maulan. Bago umalis, connect muna sa Predcon Intercom para unlit chismis ang ganap sa biyahe. Gas up muna bago backpack. 193 pesos sa buong araw na to. At ito yung simbahan sa bayan ng Paracale. Sobrang ganda kahit may katandaan na simbahan na gawa sa bato na daang taon na sigurong nakatayo ito. Hanggang nagpatuloy kami sa biyahe dito sa may Coastal Road. Nadaanan kaming Pantalan. Sobrang sarap pwestuhan dahil sa malamig at malakas ng hangin. Daungan siguro to ng mga bangka patawid sa kabilang isla. Ang motor nating sigulat kahit madumi, palag-palag pa din. Umalis na din kami kaagad dahil bundok pa ang sunod na destinasyon natin. Sulit dapat ang mga ganitong lugar dahil minsan lang to at hindi natin nagagawa sa Maynila. Kaya yung matagal nyo ng plano, dapat natutuloy at syempre kasama kayo. Maputik na kalsada dahil sa nagkaroon ng landslide hanggang sa marating natin ang Turayog View Deck. 127 steps ang bubunuin natin kahit sa view deck. At ito yung oras na pwede kayong umakyat. Tamang hakbang lang sa madulas. At ito yung view pag nakarating ka na sa taas. Overlooking 360 degree view na masarap ang vibe sa malamig na klima. At ang magandang tanawin ang nakikita. Pahinga na din na may kasamang kwentuhan. So dito dagat, ayan, mga isla, di ko alam ang tawag ng isla na yan eh. At siguro matagal na to dito nakatayo. Rumekta na agad kami sa dagat, medyo maaga pa para masulit at makaligo sana.
Kaso, sabi ng nagbabantay, bawal maligo at delikado lula ng malakas na alon na posible kang dalhin sa malayo pag nahatakan ito. Ganda sana ng vibes pag kalmado ang panahon, pero babalik pa tayo soon. Kaya uuwi na lang tayo para makapagpahinga ng maaga. Kinabukasan, babalik na tayo sa Maynila. Busog lahat kami sa pag-aalaga nila tita at tito hanggang sa pag-uwi. Sobrang sulit at salamat sa pag-ampon ng araw. Magko-connect ulit ng Fredcon Intercom dahil sa mahaba-haba pang biyahe. Marami pa sana tayong pupuntahan, kaso yung iba hindi na kayang puntahan at babalik pa tayo next time. 221 pesos dagdag gas natin kay Gulat. At Kalbaryo pa din ang pabalik ng Maynila dahil sa maraming lubak, hindi na kayang iwasan. Kaya no choice ka, kundi sasagasaan mo na lang. Dumaan ulit sa bypass para mas mapabilis ang biyahe. Power nap na rin ang mga kasama dito sa may coastal road ng Gumaka. Dumaan ulit sa Bitukang Manok na di nakakasawang puntahan. At pagbaba, ito na, napakahabang pila ng mga sasakyan papuntang Bicol na ilang kilometro na ang layo. At dito na rin pinagawa ni Rudy ang kanyang motor na si Nano sa GPD Garage dahil pumupugak-pugak na ito. At dahil gutom na rin ang mga kasama, itong may malapit na Liway Cafe. Gandang spot sa mga mahilig mag-coffee. Nagustuhan ko yung blueberry nila. Pagdating ng pagkain, bira na agad dahil 3 hours pa ang biyahe natin pabalik na Maynila. Almost 16 hours ang biyahe natin pabalik. Salamat sa panonood, Kawan Trip. Hanggang sa susunod na video. Ano, Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko.